ba itong 28 days and how it impacts your financial decision making? Alam mo, ito yung average number of days a person to live. And sabi dito, sabi ni Dr. Sanjay Kulani, kung saan ko na natutunan itong 28,000 days na ito yung haba ng buhay. Posible na 76 to 76.71 years old or 80 years old. Na dito, okay, syempre, may pamilya tayo, and dito, mabibuild mo rin kung paano mo mabibuild ang iyong mga dreams and dreams of your children and your parents. So, let us break 28,000 days into 4 parts, okay? So, ayan, from 0 to 20, 20 to 40, and 40 to 60, and 60 to 80. So, alam mo ba itong first part na 0 to 20, okay? Siyempre, pinanganak tayo, nag-aral, okay? We play, we fool around, and sometimes we make mistakes. And ano naman itong 20 to 40? Siyempre, posible na nag-aral pa rin tayo dyan, pero karamihan may pamilya na, di ba? And then, we work, na bumili na rin tayo ng sariling bahay, o ng kotse, and then may trabaho tayo o may business, and we traveled a lot. And then itong 40 to 60 naman, syempre may pamilya din tayo dyan. And then may trabaho, we buy our second house, our dream car, na posible noong ikaw ay nasa 20 to 40, pinalitan mo lang ngayon yung kotse mo, kaya medyo bago na siya. And of course, tuloy pa rin yung career or business or trabaho mo. And dito naman sa 60 to 80, ayan na. We hope to retire comfortably. Kailangan mo na magpahinga whether you like it or not. Pero alam mo ba yung pinaka-challenge dito sa stage na ito? Hope to retire comfortably from our work, syempre, but very challenging stage and very scary. Bakit kaya naman Miss SP? Kasi dito sa stage na ito, okay, wala na tayong income. That's the sad. Wala na po tayong income dito, pero tuloy pa rin yung mga unlimited expenses and needs natin, lalo na sa health issue natin. Siyempre, matanda na, sakit na, kailangan na ang medication and finance. And karamihan nga dito, sa stage na ito, in and out na rin sa hospital and worse, going to die, pero ang daming naiiwanang utang. So, tingnan mo mabuti, kalahati ng circle na ito, from 0 to 20, and then 60 to 80. Wala na nga tayong income dito. So, 0 to 20, syempre, nakadepende tayo sa financial support ng ating magulang. And then, at the same time, syempre, nag-aaral pa naman tayo dyan, diba? Wala pa tayong kakayanang magtrabaho. Then, itong 60 to 80 years ng ating buhay, dapat may retirement fund ka na dito at nakadepende na tayo sa ating passive income na nagbibigay ng income to support our unlimited needs kasi mas expensive kaya itong sa part nito from 60 to 80 kasi wala na tayong work, and at the same time ang mamahal na mga gastusin, lalo na sa pagdating sa pagkakaroon ng sakit at pagpapagamot. Siguro naman familiar ka sa mga ganong gastusin, di ba? Tuloy-tuloy yung mga unlimited needs and expenses. So, ang gusto kitang tanungin, so ano na yung ginagawa mo ngayon para paghandaan ang stage na ito? O kaya naman, paano ka nagiging handa o paano ka magiging handa sa old age? Kung wala ka pa na nabibuild, kilos ka na. Kailan ka pa kikilos? Dapat habang nandito ka sa stage nito from 20 to 60, ay nagbibuild ka na ng passive income. So, sa 28,000 days na pinakita ko sa iyo, ang kalahati na ito ay ubos na. Okay? Pero itong nasa lowest part na 20 to 60, ayan, tuloy pa rin. Siyempre, tuloy pa rin yung gastos natin, yung mga pangarap natin. So, sa 28,000 days na pinakita ko sa iyo, ang kalahati niya ay ubos na. 14,000 days. So, meron tayong natitira na 14,000 days. Sa 14,000 days na ito lang yung days natin para ma-achieve yung dreams
and dreams ng anak mo and ng parents mo. Now, tanungin kita, ano na bang edad mo ngayon? Let us say, nasa 30 ka. Okay? 30 years old ka na ngayon. From 20, 30, ano yan na? Wala na. Tapos na yan. Pero itong 30 years old, from 60, okay, ay talaga namang karamihan sa atin umaasa sa active income para sa pagkain, shelter, clothing, sa mga utang, education ng ating mga anak, at saka sa health natin. At pagdating naman ng 60 years old, ganun pa rin, wala namang pagbabago doon sa unlimited needs and expenses. Actually, mas mahal pa nga kasi gawa nga ng health, and then wala na tayong income. Ang problema, okay, wala na nga income, sakitin pa. So, dito sa stage na ito, meron tayong 4 na kinatatakutan. Okay? What if, number 1 na kinatatakutan natin, what if I cannot work to 60 dahil sa sick or disability? Second fear naman, what if I don't reach 60 due to death? And third fear, how much is enough to retire? 2 million, 1 million, 5 million, 10 million, 20 million? Magkano ba talaga ang retirement fund na dapat nating mabuo? And number 4 na kinatatakutan natin, can I ensure that my children will start life with the right foundation? Alam mo ba, the best foundation is education. So think about it, 28,000 days, kapag hindi ka pala naging maingat at wise sa paggamit ng mga days na ito, itong 28,000 days na ito, ay talaga naman na malaki ang impact nito sa iyong finances at sa buhay mo. Gusto mo bang maging handa sa ganitong scenarios habang may oras at pagkakataon ka pa? Para wala kang regret pagdating ng panahon, alam mo ba na may right solution? Just click the link below para mapanood mo yung video presentation na inihanda ko para sa iyo. Ngayon, ang tanong ko sa iyo ay gaano kahalaga ang oras? At itong 28,000 days na ito, syempre, unti-unti yan nababawasan. Kaya unti-unti rin lumiliit yung ating mga remaining days. Ang tanong, may ginagawa ka na ba para ma-achieve yung mga dreams ng anak mo, ng parents mo, or yung even dreams mo? And handa ka na ba sa old age mo? Kung hindi ka pa nakakapaghanda, oras na para simulan mo. Kaya naman, panoorin mo yung video presentation na solution dito sa 28,000 days. At alam mo ba, yun lang talaga ang right solution at napaka-daling sundan. Kaya naman, i-click the link below para sa video presentation. At mag-usap tayo kapag napanood mo na yung video presentation na yon. At kung sa palagay mo, itong video na ito ay nakatulong sa iyo to think the reality of our life, share, like, comment, and subscribe na rin sa YouTube channel ko, SP Banaag. And at the same time, please follow me sa aking social media like YouTube channel, Facebook account, SP Banaag, and my TikTok account, SP Banaag. Thank you so much, and I hope may natutunan ka sa short video kong ito. God bless you.